nakaupo malapit sa isang escalator ay sinisilip ni Onizuka ang panty ng mga dumadaang estudyante. Nang bigla siyang lapitan ng dalawang sigang lasing at tinakot na isusumbong sa mga pulis dahil sa pamboboso. Ginamit iyon na panakot ng dalawa para ma-hold up si Onizuka pero ang hindi nila alam ay black belter pala ito sa karate kaya sa huli ay sila pa ang nabugbog at nanakawan nito at saka umalis sakay ng motorsiklo. 6 na taon na ang nakalipas mula nung dumating si Onizuka sa Tokyo at nag-aaral siya upang maging guro. Habang ini-imagine na makakasalamuhan niya ang mga sexing high school na babae ay pinaangat niya ang unahan ng motorsiklo sa gitna ng kalsada kaya naman nahuli siya ng pulis. Sa Musashi no Kita High School siya magtuturo, sa entrance pa lang ay tanging mga kababaihang estudyante lang ang nakikita niya. Habang nagpapantasya ay ginulat siya ng isang volleyball player na nasa likod niya sa malapanti nitong suot. Maya-maya pa ay nakilala niya si Hidero na student teacher din tulad niya na 3 beses nang paulit-ulit sa pagiging student teacher dahil sa pagpatol nito sa mga babaeng estudyante na ikinagulat ni Onizuka. Dahil may pagkabastos din itong si Onizuka ay hiniling pa nito na turuan siya ni Hidero ng teknik. Parte ng pagiging kolehiyo ang pagiging student teacher kaya nang ihahatid na ng homeroom teacher si Onizuka sa magiging estudyante niya ay hindi nito naiwasang isipin na pinatulan siya ng isa sa mga estudyante niya kahit na malaki ang agwat ng kanilang edad. Nang makarating sa silid ay nagulat siya pagkat kabaliktaran sa inaakala niya mga batang estudyante ang naroon. Kahit ipinapakilala na ang sarili ay hindi siya pinapansin ng mga ito bagay na ikinagalit ni Onizuka. Tumayo ang isa sa mga ito na inakala naman ni Onizuka na makikipagkamay sa kanya pero dinuraan lang siya nito sa mukha. Isa pala ito sa leader ng naghaharas sa mga student teacher. Pinagtawanan at inasar pa siya ng lahat ng estudyante pagkat alam ng mga ito na bilang estudyante ay bawal silang saktan ng guro. Habang nag-uusap-usap tungkol sa mga estudyante nila ay natawa na lang sina Hidero dahil class O ang napatapat kay Onizuka. Nang sumunod na araw ay sinubukan ni Onizuka na magklase sa harap ng mga ito ngunit wala ni isa ang nakikinig sa kanya kaya galit na naman siya. Nang biglang tumayo ang isang babae na naintindihan pala ang mga sinabi niya tungkol kay Socrates, siya si Nanako. Ikinwento niya kay Ryuji ang tungkol sa estudyante pero sinabi nito na hindi siya magiging desenteng guro dahil sa pagiging matapang nito at baka mapaaway lang siya at matanggal sa trabaho. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Onizuka dahil sa ambisyon talaga nito ang maging guro at ipinangako na pagtatagumpayan niya iyon. Habang naglalakad pa uwi ay nakita niya si Nanako na umiiyak dahil lumayas ito nang napag-alitan ng magulang. Tinanong siya nito kung maaari munang makituloy sa bahay niya bagay na ikinatuwa ni Onizuka. Habang nagluluto ng hapunan si Nanako ay agad namang inihanda ni Onizuka ang hihigaan ng dalaga. Sa tagal ng pagluluto ng sukiyaki ay naikwento ni Nanako ang tungkol sa pamilya niya, at ang plano ng magulang niya na ipakasal siya sa mayaman pag natapos niya ang kolehiyo. Saka nagtanong si Onizuka kung ano ang dahilan ng paglayas nito sa kanila. Nang dahil sa emosyon ay napatakbo ito sa kanya habang umiiyak pero bigla itong tumayo at nagubad sa harap niya at lumuhod. Doon pumasok ang iba pa niyang estudyante at kinuhanan sila ng litrato at sinabing ibibenta nila iyon para magkapera. Hindi na nakagalaw si Onizuka dahil oras na lumabas ang mga litrato nila ay wala na siyang pag-asa pa na maging guro. Hinihingan siya ng mga ito ng milyong yen kapalit ng litrato. Habang nagkakasiyahan ang 3 lalaki tungkol sa makukuha nilang pera ay dumating ang isang motor na sinigawan naman nila dahil sa ingay nito hanggang sa dumami ang mga ito na ikinagulat ng 3. Nang akma na silang sasaktan ng leader ay biglang dumating si Onizuka na kinatakutan ng lahat. Nalaman nila mula sa leader na si Onizuka ay mula sa maalamat na Onibako Group na mula sa Shonan na sumire sa maalamat na Midnight Angel. Natakot ang lahat kay Onizuka kaya naman sinunod nila ang utos nito na ibitin ang 3 na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Pero tuloy lang sa pagpapahirap si Onizuka dahil aniya ay kasalanan ng 3 kapag hindi siya naging ganap na guro at mananagot sila habang buhay. Kinabukasan nang makarating siya sa eskwelahan ay sinalubong siya ng homeroom teacher. Inakala niya na nagsumbong ang 3 pero ibinalita nito ang sinabi ng principal na nais siyang maging parte ng departamento dahil sa pagdisiplina daw nito sa mga pasaway na estudyante. Naging usap-usapan ang nangyaring iyon sa buong eskwelahan habang naging sunod-sonora naman ang class O kay Onizuka. Sinabi ni Hidero na baka mas maging mabuti pang guro si Onizuka sa hinaharap na tinawanan lang naman nito. Nang pauwi ay nakita niya si Nanako na nakasakay sa motorsiklo niya at nalaman na ito ang nagplano ng patibong sa kanya. At dahil nalusutan niya iyon ay humanga ito sa kanya at niyaya siya nito sa bahay na tinanggihan niya pagkat hindi niya alam kung ano na namang patibong ang pinaplano nito. Pero sa huli ay napilitan na rin siya nang sabihin ng dalaga na ibibigay sa kanya ang panty nito.
Nang makarating sa bahay ni Nanako ay namangha siya sa laki at linas nito, kaya nasabi niya na mayaman ang pamilya ng dalaga. Inalok siya nito ng beer pero hindi niya iyon tinanggap pagkat ayaw niyang magtiwala dito. Nang biglang makita niya ang sushi na iniwan ng ina ni Nanako para sa dalaga pero itinapon lang niya iyon. Sa panghihinayang ay sinubukan iyong suluhin ni Onizuka pero huli na ang lahat. Pagkatapos ay niyaya siya ni Nanako na mag-rides na lang at hiniling na manatili sa bahay ni Onizuka pero hindi niya ito pinansin at iniisip pa rin ang itinapon na mamahaling sushi. Pilit na sinasabi ng dalaga na ayaw niyang umuwi sa kanila pero hindi pa rin niya ito pinapansin hanggang sa tumalon ito sa motorsiklo at mabuti na lang ay walang nangyaring masama. Doon ikinwento ni Nanako ang masayang alaala nung simple pa lang ang kanilang pamumuhay. Nangungulila siya sa mga panahong nakakasama pa niya ang magulang niya pagkat ngayon ay pareho na silang abala sa kanilang trabaho. Inakala niyang masaya ang tumira sa malaking bahay pero ngayon ay ayaw niya na sa pader na naghahati sa silid ng magulang niya. Pinayuhan ni Onizuka ang dalaga at sinabing walang sino man ang may kakayahang magbalik ng nakaraan kahit gaano pa iyon kaganda at sa kanito sinabing umuwi na si Nanako.